Kumusta mga kababayan? Nandito na naman po tayo sa sitwasyon na hindi na naman natin alam kung matutuloy na naman ba o matutuloy pa ba itong nakatakdang barangay and SK election sa nakatakdang November 2, 2026 at ito nga po ay yung naaayon sa batas na Republic Act 12232, no? Ito po yung kamakailan na naging konstitusyon, maraming pinagdaanan hanggang sa naging batas RA 12232, no? Tinawag po itong term setting bill. Ayan, tapos meron pong panukala itong si Senator Chis Escudero na term fixing. Pareho lang naman po yun sa term setting bill saka yung kanyang version na ang gagawin niyang 5 years ang termino ng mga barangay and SK official. Sana doon pa lang sa term setting bill ay ginawa na nilang 5 years. Kung gusto rin naman po nilang palawigin, di sana ginawa nilang 5 years, hindi yung 4 years na nga yun, di ba? Tatlong termino. Tapos ngayon na naman gagawin, sabi ay term fixing kasi nga gustong i-postpone. No, para sa akin lang mga kababayan, ito pong panukala ng Kamara ay pinag-aaralan kung paano nila isa sa batas yung hindi magiging unconstitutional. Pinag-aaralan nila to kasi sa makalintang ruling, di ba? Pag nagkamali sila dyan at kung yung magiging ipapasa nilang batas ay postponement law, ay hindi po yun uubra. Hindi po uubra yung talagang magiging unconstitutional po yun. Ito lang, haharap din si Comelec Chairman Garcia sa pagdinig niya, no, yung version ni Senator Chis Escudero, yun ang gagawin 5 years or yung term fixing na kanyang panukala. Meron pong pahayag dito si Comelec Chairman Garcia. Pakikinggan lang natin ito tapos magbibigay lang ulit tayo ng konting pag-analisa at konting opinion. Pakinggan po natin ito. To 10, number 9, nasa 9 na po tayo. Nung pong nagkaroon ng pagdinig ng isang linggo ang ating pong mababang kapulungan, sinabi po namin sa kanila, Sir Ted, na handang-handa ang Commission election sa pagsasagawa ng halalan natin ngayong darating na November 2. Sa 19 billion 57 million na meron po ang Commission elections ay nakagastos na po tayo ng 8 billion at lumalabas po 11 billion na lamang ang natitira natin, bagamat ito po'y wala pa sa kamay ng Comelec, ito po'y nasa DBM pa. Yung pong 8 billion, yan na po yung pag-iimprenta ng mga balota natin at pag-procure ng mga ilang election paraphernalia. Kasama na rin po sa namin ng mga casual employees, mga EJO at syempre mga overtime ng aming mga tauhan dahil nga sa ginawa nating paghahanda para sa halalan na yan. Halimbawa po ang indelible ink, 1 taon lang po kasi ang ano po diyan, expiry date. Kasama na rin po yung ballpen, baka po matuyo kasi ang ballpen. Yung po mga ipinapaskil na listahan ng mga botante sa labas ng presinto at yung listahan ng mga botante sa loob ng presinto, 1 milyon din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-estimate mga kalahati ng 8 billion, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopospone ang ating barangay at SK elections sa September 28 hanggang October 5. And therefore, hindi naman po siguro maganda na nag-file na ng candidacy ang mga kababayan natin, yung mga tatakbo, yung mga incumbent na gustong tumakbo muli, pagkatapos hindi natin itutuloy po yung halalan. Maganda po yung bago mangyari. Yung bagay na yun ay hindi na muna ito, ay malaman na kaagad natin. Pag dumating po ang buwan ng September, magte-train na kami ng mga guro dahil ang ating pong barangay SK elections ay manual na halalan. Nasanay po ang ating mga guro sa automated election and therefore kakailanganin po muli namin silang i-train para po maunawaan nila kung paano tayo mag-hold ng eleksyon. And din po yung ibang gastos katulad ng deployment. Kasi po kahit po buwan ng September, kami po ay magde-deploy na ng mga ilang kagamitan sa mga lugar sa iba't ibang parte ng ating bansa. Siyempre po pagka tayo nag-deploy, magbabayad na tayo ng mga barko and kailangan natin ipabalik kung sakasakali yung mga gamit na yan dito po sa Manila kung saan ang galing para naman po hindi nakastandby lang doon sa mga area
kung saan yun po ang magiging jump points para sa distribution. Gather sa iba't ibang lugar, sa mga hotel, pinapakain po namin, meron pa silang transportation allowance. Kung sakali po ito'y marireset, so training po yon ng mga guro, sapagkat may mga guro na nag-retire na, may mga gurong bago na papasok, o kaya yung mga guro na hindi naman nakasama doon sa una naming batch na na-train. So yan po ay magagawa namin lahat ng yan ngayong darating na buwan ng September, and therefore kapag po nangyari na yon, ay masasayang po yun dahil mag-uulit po kami lahat ng mga ginawang yon. So ayun po mga kababayan yung interview ni Chairman, Comelec Chairman Erin Garcia kay Sir Ted Filon. Oh, narinig niyo naman po. Unang-una, di ba? 9 out of 10 ay 9 yung kanilang kahandaan dito. Ibig sabihin talagang ready na yan. 10 puntos na lang Di ba ba? At sinabi niya na talaga namang napakaraming masasayang. Unang-una yung pondo. Malinaw po yun. Kapag yan po ay napuspon, sigurado na namang maraming masasayang at sayang na kumbaga imbis na yung pera ay nagagamit pa sa mga ibang project, kasi kung once na meron kasi mga nagastos dyan na hindi na po mako-convert yun, kumbaga goodbye na yon. Iba yung mga gamit naman meron din namang isang taon lang yung buhay daw niya. Sabi nga sayang na naman yun, milyon-milyon din ang halaga niyan. Ay mga pagtitraining pa lang, mga pagbayad sa mga allowance, training. Di po ba? So kung mapupuspone yung mga na-train na tapos hindi matutuloy, obligado mag-train ng mga panibagong mga magsuserve dyan sa barangay SK election na po yan. No, so sinabi rin dito ni Chairman Garcia na dapat maging mabilis kung kanila talagang ipupus po ng Big SKE, dapat mabilis kasi September filing na Hindi ako nagkakamali, September 28 to October 5. August na po, pa-August na. I mean, paano na po tayo? Pa September na. Napakabilis po niya, no? September, October, November. Mahigit 2 buwan na lang po at November 2, yung nakatakdang schedule ng barangay and SK election. Sabi ko nga kanina sa simula ay para sa akin lang, no, yung version ng Kamara ng kanilang postponement, kasi parang postponement lo lang yun lilitaw na postponement lo yun, magiging unconstitutional yun. Ang gagamitin lang nila dito kasi nga ay under ng meron pa rin tayong krisis sa enerhiya. Di po ba yun yung kanilang sasabihin, no? Pupuspon nila kasi merong krisis sa enerhiya. Pero hindi no? Meron na kasing pondo. Meron ng pondo kahit merong krisis. Hindi naman talaga sa atin yung gera. Hindi naman sa atin yung gera Doon nga sa bansang Amerika, sila yung nanggigera. Pero natuloy pa rin yung kanilang mga eleksyon. Dito hindi naman. So dapat yan, ituloy na yan kasi marami na pong nagagalit, mga sambayan ng Pilipino na gusto na nilang bumoto dahil ilang beses na nga pong napupuspon itong barangay and SK election. Hindi na po maganda, pakinggan, hindi na po magandang tignan, ganun-ganun na lang yung mga pambubutas. Ito kasi mga ilang mga mambubutas, mambabatas. Yung ilan, di natin lalahatin, pero yung ilan dyan, no? Siyempre may pansariling kagustuhan kung ano man yun. Kaya gusto nilang mapupuspon. Diba? Sabi ko naman din kanina, yung version ni Senator Chis Escudero na kalansi ko lang, no? Senator Chis Escudero na yung kanyang version ng postponement ay palalawigin pa. Sabi ko nga, dapat noon pa sa term setting bill pa lang, ginawa ng 5 years yun. Bakit ngayon pa? So, ibig sabihin, gusto lang talagang i-postpone. No? Sana maisip din yun ng mga ibang senador na dapat noon pa ginawang 5 years kung term setting bill din naman. Para sa term setting bill pa lang, pwede nang gawin yun. Term fixing, pareho lang naman yun. Wala namang pinagkaiba yun. Diba? So, sasabihin niya ng ibang senador na maraming masasayang,
ituloy mo na ang eleksyon na yan, ituloy mo na yan kasi may batas. Tapos siguro, kung matutuloy ngayon, November, pwede silang gumawa, mag-amenda uli sa susunod. Kung meron silang gustong baguhin na term fixing, kung gusto nilang 5 years, kung gusto nila, isagad-sagad na nila, gawin na nila lang 6 years, parang katulad sa termino ng presidente. O gusto nila, gawin pa nilang 10 years. Huwag na yung pa-utay-utay, di ba? Isahang ano lang para hindi maraming masasayang. Ayun po yung ano kasi din yung masasayang at yung kagustuhan ng mga Pilipino na gusto na nilang bumoto. Hindi naman po, yung kanila namang kagustuhan ay naaayon naman din yun sa batas na RA 12232. Diba, schedule nga, November 2 na nga eh. Umiiral yan eh. Diba? So, ibig sabihin lang, hanggat wala namang bagong pumalit na batas, ito yung batas na RA 1223, buhay yan. Wala pang pumapalit para papalitan. So, ibig sabihin, yan nasusundin pa rin. Yan po. So, yan po yung ating update ngayon hanggang sa susunod. Pa-share and subscribe sa ating pong YouTube channel. Mag-iwan ng opinion, comment kayo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Sana matuloy.